Kailangan ko na rin umalis kaagad papuntang PUP. Ayan, recorded na. So again, good afternoon to everyone. Good day to everyone. My name is, again, no, this is Sir Zuriel, Zuriel D. Aguilar, and today, as part of our research journey, we should learn or know how we write a research, diba? And from your previous courses, you tackled about the theories. Now, let's talk about the theories to critical method. Paano ba natin gagamitin itong mga theory na pinag-aaral natin? And then, sa research natin, nagma-matter dapat lagi kung ano yung mga lens na gagamitin natin. Then, as a literary and cultural studies major, doon natin makikita kung paano natin ma-apply yung mga theory na yun. And then for you to know how to apply your theory, you also should know uh, ang tawag dito? Uh, how to use it, how to utilize it. Diba? Iba yung application sa pag-utilize. Diba? Parang ano lang yan. Parang kumain ka lang, dito, para ka lang bumili ng cellphone. Diba? Bumili ka ng cellphone, at meron kang manual doon na babasahin, at yung manual na yun yung proper way how to use ano the the theory. I mean sorry, the cellphone. And then pag-apply mo yun doon na mismo. No, yun, sa pag-apply mo na yung natutunan mo sa manual, you can now use it. You can now utilize that phone. Diba? So, okay. Okay, so now let's talk about the meaning, the definition of the literary theory. We'll also talk about what is critical method, and why is there a shift from theory to method in the literary studies. Bakit nga ba daw ah, may pag-shift, 'di ba? Bakit may pag-transfer, 'di ba, from theory to method? And then the objective here is to differentiate the literary theory from critical methods, explain the importance of interpretative methods, what else? Identify the different methodological approaches in literary criticism, analyze how theories influence reading practices, and reflect on their own interpretative strategies. So let's see the background of literary theory. Nakikita natin, kung nakikita natin, may mga traditional literary theory courses tayo. Diba? Structuralism, Marxism, ano pa ba, psychofeminism, psychoanalysis, reconstruction, postcolonial theory, queer theory, cultural studies, ano pa ba, reconstruction, postcolonial theory, pa ba tayo? Postcolonial theory, queer theory, cultural studies. So marami tayong mga literary theory at marami mga theories diyan. Kaya dapat yung pagkuha ninyo ng theory ay latest. Kasi po may mga theories na previous na mga 20th century, hindi na siya applicable. Sir, bakit po hindi na po siya applicable? Dahil ang konteksto lang noon ay kung ano lang yung meron sa kanila. Kasi we are now in a multimodal, eh. Kita ninyo, kumukuha tayo ng mga data sa internet, sa cellphone, sa kung ano-ano man yan. Dati, isa lang, mga one-way communication lang, newspaper, novel, and et cetera. Kasi bakit? Iba yung pag-acquire mo, eh. Iba yung pag-acquire noon, eh, na ngayon. 'Di ba dito maraming mga technological na, even AI 'no, we use it na. So, yung latest.
Kahit nga yung latest may mga hindi na rin applicable, eh. Sir, paano po namin malalaman? Eh, that's your call, 'di ba? That's your call na kailangan dapat ay, ah, basahin ng mabuti, 'di ba? Basahin ng mabuti, and then you think critically, you write a question, and then you apply the mga rhetoric ano natin, devices natin. Kaya meron kayong advanced rhetoric, tama? Sino ang advanced rhetoric natin? Sa third year pa po, sir. Third year pa. Oh, 'di ba sa third year ninyo may advanced rhetoric kayo. So, pag-aasapan ninyo. Madali lang 'yon, 'no? Logos, pathos, at ethos. Anyways, now let the purpose of literary theory, expand intellectual horizons. So, connects the literature to politics, literature to history, literature to society, literature to identity, and literature to philosophy. Imagine, no? Kino-connect natin 'yan. So, ang mahirap diyan, ba't nandito kayo sa LCS? Kung hindi niyo kung wala lang kayong choice, bakit kayo nag-LCS, learn to embrace LCS. Okay, Literary Cultural Studies. And what's the limitation of theory courses? Ito lang, may limitation lang tayo. May mga focuses lang more on why we read. 'Di ba, bakit ba tayo nagbabasa? And we neglect how we read. 'Yun lang ang problema. Kasi pang English 101 na 'yan, yung mga siraunang mga basic education na lang 'yan, 'no, yung bakit na tayo nagbabasa. Oh. Pero now, we focus why we read. Anong dahilan natin, anong purpose natin, bakit tayo nagbabasa, 'di ba? Kahit nga pagbasa mo ng news, bakit ka nagbabasa? Kasi gusto ko malaman kung anong nangyayari sa ating sa ating society, sa ating mundo, 'di ba? Kasi 'pag hindi ako nakialam, may problema, 'di ba? Sabihin wala kang pakialam sa tao, kasamahan mo sa community mo, 'di ba? Now, why we read? Bakit tayo nagbabasa? Because you learn, you want to know more about the different horizons, 'di ba? Gusto mo pumunta sa politiko, gusto mo pumunta sa history, society, identity, philosophy, and so on. So, 'yun. And now from the theory to critical method, first, what's the definition of critical method? It focuses on interpretation. Ba't ka ba nag-i-interpret? Yan. Kasi nga, mayroong laman doon sa loob ng kwento natin, 'di ba? So may laman, merong ibig sabihin, may yaman, 'di ba? And pangalawa, analysis. Why you analyze? Bakit? Kasi nga may knowledge. Kung may interpretation, may application, may analysis, merong knowledge and evaluation of the text. Okay? You will examines the actual practices of the reading. Kung nag-evaluate ka ng tao, ako nag-evaluate ako ng students, nag-evaluate ako ng output ninyo, yung performance ninyo, ugali ninyo, 'di ba? You evaluate me through what? 'Di ba may mga faculty assessment, faculty evaluation, ini-evaluate yung teacher ninyo. Kasi bakit? Merong kailangan, 'di ba, na ma-examine din ang faculty. Kayo din, meron din kayong kailangan na ma-examine din kung ano yung lumabas sa grades natin. Central argument of Felsky, it is written, this material is from Rita Felsky, 'no? Ito yung kanyang central argument pagdating sa method and sorry, ano 'yan? Sa theory, hindi. From theory to critical method. So, sabi niya, different theories may use similar methods. Kaya pagdating sa pag-a-analyze ninyo, sa methods ninyo, maraming analysis, maraming method, 'no? Thematic analysis, 'di ba? You can use same methods, kahit different theories kayo. Pansinin ninyo, 'di ba 'pag nagbabasa kayo ng libro o sabihin natin nagbabasa kayo ng anong tawag dito, parang cellphone lang din, 'di ba? Sa paggamit mo ng cellphone, different, ah, tawag dito, different, different brand of cellphones o pagsama-samahin mo yung cellphone ng
iPhone or ng smartphone, tsaka yung mga previous na keypad, 'di ba? Different, ah, tawag dito, different form of cellphone, but similar method. Anong method doon? You're just sending a message. Kasi isang number lang naman yun, eh, tama? So, same political beliefs may still produce different interpretation. Napansin ninyo? Alam mo even in theology, bakit ang hirap pag-usapan ang religion at ang ang politics? Debatable 'yan, why? Kasi may mga kanya-kanyang stance 'yan. Even nga na same religion lang sila, may mga kanya-kanyang stance din 'yan. Even you are in the same political party, may mga kanya-kanyang beliefs din 'yan, 'di ba? Sa theology, may mga different theological, aspects din 'yan sila or theological stance. Kaya kahit mga Christians, meron din pagtatalo-talo 'yan. But there is one similar method lang, 'di ba? Yung way of salvation. 'Yan, that's the basic, primary primary belief 'yan, na kailangan malaman what's the proper or what's the how we go to heaven. Kasi 'yan lang naman yung gustong iparating ng religion, eh. Same with politics, 'di ba, with politics. Sino yung totoong may sino yung totoong may tawag dito, may malasakit sa bayan, 'di ba? So, kita ninyo, different interpretation. So, what critics do is as important as what critics believes. Okay, what critics do is as important as what critics believe. So, tayo, we have different kaya nga 'di ba sa kanta ng Showtime, eh, 'di ba? Ano mang lahi, ano mang kulay, sama-sama sa tagumpay. 'Di ba? Umulan man at umaraw, kahit sa dulo ay ano 'yan, ay ating matatanaw. So, 'di ba kita ninyo different, race, different beliefs, but the thing here, yung ating lang gustong puntahan at ano yun, katagumpayan, okey? Pero different ano lang yun, tawag dito, different methods, 'di ba? Or you have similar methods, different interpretation, but the thing there, ano yung gusto natin tumbukan? Ano yung goal? Baka mamaya ang goal mo lang is ano lang, mema, 'di ba? Si Rusty Man, 'di ba, si Rusty Man, meron siyang, view na paano niya mapaunlad ang bansa. Ewan ko lang kung kilala niyo pa si Rusty Man, Si Rastaman pala yung si Rastaman. Ewan ko lang kung ano niyo pa yung naalala niyo pa si Rastaman. Imposible, pero isa lang yung gusto niyang puntahan, yung kaunlaran lang din para sa bayan. Okey? So, let's have talk about the theory versus method. O, kita ninyo? Theory versus critical method. Literary theory focuses on ideology and philosophy. Okay? So, yung literary theory, naka-ayon lang doon sa philosophical na pinag-uusapan, sa ideology. Pero yung critical method focuses on interpretation. Kaya natin ginagamit yung theory para masalpak doon sa ating gustong pag-usapan. Dahil may gusto kang ipalabas na interpretation. Next, concerned with political stance, but in critical method, concerned with reading practices. Kasi ito yung magpo-produce ng knowledge, the critical method. Magpo-produce ng meaning. Okay? From what? From a theory that you use. Kasi nga, may concern sila na napag-usapan doon. May movement sila na pag-usapan doon. Na ginamit mo siya as a magnifying glass to see what's the meaning inside the reading material. Dahil may concern doon na kailangan lumabas. Okay, number 3, explains why text matters or matter. Okay? Ito pinag-usapan natin. Bakit nga ba nagma-matter yung text na yun?
But in a critical method, explains how meaning is produced. Imagine, explains how meaning is produced. Okay? So, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Yung kanina, pinag-usapan natin, inilalabas niya yung mga different forms of knowledge, different forms of analytical meaning. And lastly, abstract concept. Ano ba yung abstract concept niya? Kung ang feminism, concept niya is more on patriarchal system, against patriarchal system. In critical method, practical analysis. You see there, 'di ba? Yung ano, yung mga, ah, bagay na anong tawag dito, na nagagamit doon sa data na yon o sa literary piece na yon patungkol sa patriarchal system. Okay. So, para hindi kayo mahirapan intindihin, ang literary theory is, uh, a theory that we use. Critical method is how we apply, okay? How we apply the theory. Kaya po 'pag nagsulat kayo ng theory, sa theoretical framework ninyo, importante you discuss the theory, at the same time, you discuss how you will use that theory. Hindi yung pinesent lang natin siya. Alright? Sige. Major ideas in the essay. Pag-usapan natin yung major ideas in the essay. Oops. Ito po kasi essay ni Rita Pelsky. Ano ba yung major ideas? Una, close reading across theories. So the discussion here, wait lang, parang may papasok ata. Discussion here, close reading is used by conservative critics, feminist critics, queer theorists, and Marxists. So the key insight here, the methods can overlap despite ideological differences. So huwag tayong mag-alala kung ah, nag-ano tayo, tawag dito, nag-o-overlap tayo or napapalundag tayo sa ibang bagay, 'di ba? Kasi kaya naman nating iharang or sabihin nating i-justify, 'di ba, yung mga pinag-uusapan natin diyaan. Kaya nga po importante yung scope and limitation. Bukod sa pinag-uusapan natin yung theory, ano yung konsepto, yung abstract concept nun, dapat alam natin hanggang saan lang tayo pwede makapag-diskusyon. And you will discuss that in your scope and limitations. Okay? Siya yung nag-limit doon sa scope ninyo. Okay? Meron pa, letter B, reading as practice. Kasi po itong close reading, medyo tawag dito conscious kayo dito nagiging concern kayo sa pagiging conscious ninyo, yung sa consciousness ninyo. Kasi ako yung thesis ko nung masters, close reading din ang gamit ko. Kung saan-saan ako pumunta. Ang dami ko nakuwento kaya ang kapal ng thesis ko ganyan kakapal, Kasi marami akong kuwento, 'di ba? Yung kuwento kasi maraming kuwento, di marami din akong kuwento. Okay, reading as practice, important idea, reading is learned through imitation, habits and academic training. So sir, paano po tayo mag-imitate? Di gaya-gayahin mo. Sa English, alam mo English major ako For me to know or I mean our training before na para for you to become fluent in English, you imitate the native English speakers, 'di ba? Hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang gawin kasi Pilipino ako bakit ko gagayahin mo, 'di ba? I create my own English. That's why there is a Philippine English, 'di ba? So imagine, so you imitate it. You imitate the reading or you're learning from what you've read and you make it an habit. Pansinin ninyo, magbasa kayo ng mga review related literature.
100 na nabasa ninyo, 2 sentence pa lang nagagawa ninyo. Why? 'Di ba? Eh, kasi nga you ano, eh, tawag dito, you look for a thought na magpapasok at magma-match doon sa study. Hindi ko kailangan na i-practice pa natin dito 'yon. Kasi the thing that I will ano, ask you, instruct you to do this or to do that, dun kayo papasok. 'Di ba papasok kayo sa gano'ng training. Kaya po papasok na tayo sa academic training. 'Pag may kaya po kaya mga teacher ay professor tawag at instructor because in college 'to ha, because they are the one will give you an instruction how to do this, how to do that. Hindi na tayo teacher na magfe-feed pa. "Oh, anak kain ka." 'Di ba? Hindi yan teacher, teacher pang basic education yan, pang preschool to grade 12. Ngayon nasa college na kayo, professors, professing the profession ng isang professor. Instructor, instructing anong gagawin niyo, okey? So kaya read, 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 'di ba? Knowing how versus knowing that. When you say knowing how, it is a practical skill. Alam mo na, eh, kung paano magbasa, eh. Alam mo na kung paano ma-utilize, eh, 'di ba? Ma-utilize yung mga ganitong bagay, paano magbasa, paano magamit itong theory na ito, paano gamitin itong method na ito. But versus knowing that, it's a theoretical knowledge. Kaya po i-embrace ninyo na may mga na-acquire kayong and new learnings. Mag-annotate kayo, sulat ninyo, "Anong ibig sabihin nito?" And then you seek for more research or in Google how you will interpret it. Kung anong gustong sabihin ah, nung ano na yun. At we are glad that we have AI na, 'di ba? Hindi na natin kailangan pang ano pa, maghinder ang AI. Gamitin niyo yung AI, i-upload niyo yung material na yan, pa-explain niyo kay AI anong gustong sabihin diyan, mag-a-outline na yan siya. Oh, eh, tapos ikaw magbasa ka pa diyan, 'di ba? Walang problema kung babasahin mo yung theory yung ano na yun. Kasi we have ano naman, eh, "Sir, paano naman po yun na, ah, nagbabase na lang tayo sa AI?" No, AI is a ano, is a tool, 'di ba? Tool natin 'yan. Kaya nga sa thesis ninyo kailangan meron kayong AI declaration form. Sa mga thesis paper or sa mga research paper, should have our AI declaration form for you to explain there ano ang dahilan or your purpose of using or utilize of AI. Okey? Dapat mas matalino ka kay AI. Gamitin mo siya, hindi siya yung gagamitin ka, 'di ba? So ano na lang po magiging part namin sa material na o sa research na binasa po namin na related dun sa study, o you look for a citation. Kung na-explain na sa'yo yung buong papel na yon gamit ang AI, now the thing there, you look for a claims that ano, you will utilize it, you will synthesize it, you paraphrase it, and you cite it. O tapos, papasok ka saan? Papasok ka na sa knowing that, the theoretical knowledge, okay? Example, a student may use deconstruction and theory but still analyze text traditionally, 'di ba? So, 'yan yung example natin diyan. Marami pang mga example diyan. Kung nakinig lang kayo ng mabuti sa aking lecture, 'di ba, sa mga proper way how to use AI or how we use dito, theory and so on. Marami tayong mga material, marami tayong software, marami din tayong even Google, 'di ba, marami diyaan. Marami ding mga site puwede natin pagkuhanan ng mga studies. Work smart, 'yan lang. Ako mantra ko 'yan, work smart, okey? Discipline and method, the main point, disciplines are shaped more by methods than subject matter. Okay, disiplina lang po ang kailangan, 'di ba? So, actually hindi lang 'to disiplina, eh. The disciplines means yung
study. Diba? Yung study na papasukan mo, no, kailangan madisiplina ka din diyan. Bakit po? Kasi kunyari politics ang discipline mo, tapos pumunta ka sa history, wala na. Saan ka na diyan? Saan ka na papunta? Implication here, English scholars interpret different from historians or sociologists. Imagine, no, pag politics scholars ka, iba ang interpretation nila sa isang bagay o sa isang data na gagamitin natin. Kasi iba ang mag-interpret ang historians, ang English teacher, or sociologist, and so on. Methods reflects disciplinary training. So the important critical methods discussed. So ano ba yung mga important critical methods discussed natin? Saan ako? Ayan, close reading, cross theories. Sorry, hindi pala to. Dito pala tayo, symptomatic reading. Symptomatic reading, definition looks for hidden meanings, contradictions, or repression in the text. So the key features, text contains gaps or silences, and critic uncovers concealed ideology. So here are the guide questions. Okay, what is hidden in the text? What contradictions appear, and what does the text unconsciously reveal? So it is more on application na lang to. Diba? On how we use method. Okay? Ito yung mga systematic reading. Meron din naman tayong reflection theory. No? Literary reflects society or history, connects text to. Pero ito lang yung strength natin sa reflection theory, connects text to social realities. Eh di ba pag nagbabasa ka, may mga reflection questions. Diba? Kung ito naman ay kung ano yung word per word. I mean, you look for for an explicit meaning in the from the implicit word na diniscuss doon sa piece. Dito naman, ano yung gusto mong iparating? Ano ba to? Meron bang gustong ibig sabihin sa akin nito? But the weakness here is oversimplify literature as mere representation. Yun lang, medyo mababaw lang. Diba? So, mababaw, hindi ganun ka lalim. Kumbaga, may ano lang siya, parang simple lang, 'di ba? Ito lang, 'di ba? Kumbaga, ang magre-reflect lang 'yan, yung sarili mo, 'di ba? So, now next is models of containment and transgression. Focus here how text resist or enforce dominant power structure. So, pag sinabi model, pattern, 'di ba? Katulad nun, napag-aralan natin sa mga previous days of the models of narratives. Yan, mga models na yan, ayan, makikita lang natin, okay, meron siyang introduction, body, conclusion, kabilang naman story, merong ah, intro, climax. Okay, sino naman yung isa? Si Todorov naman, merong equilibrium, disequilibrium, and new equilibrium, and so on. Ito naman, formalism, focus naman sa language, structure, sa literary devices, and form. Historicism, focus relationship between literature and historical context. Let's go on to the critique of theory-centered approaches. So, theory, letter A, theory does not automatically change reading. Hindi yan proper way. Hindi yan yung hindi yan hindi yan tawag dito, nagbabago yung pagbabasa. New theories often modify old methods rather than create entire new ones. Diba? Hindi po natin pwedeng baguhin. Even yung theory, hindi mo pwedeng baguhin yan. Diba? Ano lang pwede mong baguhin dyan? Pwede ka makapag-create ng sarili mong framework. Kaya mayroong nga conceptual framework. Diba sa thesis natin? Kasi yan yung proseso mo, paano ka nag-conduct ng study mo.
Okay? Problems with pure theory. Diba? Too abstract. Ang abstract po is I think 200 to 250 words only. Yan ang mga natin dapat nating nalaman. Ignores practical reading habits. Yan, hindi ka makakabuo po ng study at makakapag-interpret kung ano ka lang, kung di ka palabasa. Diba? Overlook disciplinary conventions. Ayan. So, dapat alam natin kung ano yung mga yung field na pag-uusapan ninyo. Hindi niyo kailangan i-master yan, but you need to be familiarized. And read more. And according to Felsky, may alternative siya, study actual interpretative practices. Kung marunong tayo mag-judge, no, maybe you better to move the word judging. Diba? Ang gawin natin, critic natin, interpret natin. Bakit nga ba nagagawa ng isang tao ang magwala? Titingnan natin isa-isa yan. Gutom, di ba? Tingnan natin yung background niya. Nakita natin yung background niya, okay, galing siya sa hirap. Kaya siya nakaramdam siguro ng ano, dahil walang nag-care sa kanya, walang nag-aalaga sa kanya, di ba? Nagugutom na siya, and so on. Ganun din sa papel. Di ba? Focus ka, di ba? Doon. I-practice mo yung pag-interpret mo din sa literary works. And educational importance of critical method. Ito will benefit for the students, maging aware of their assumptions, more systematic readers, stronger researchers, and better at defending interpretations. And letter B, develop academic skills. Diba? Analytical thinking, evidentiary reasoning, argumentative writing, and methodological awareness. Guys, hindi po ibig sabihin kaya kayo nagre-research ay dahil output lang natin ito. Papel lang ito para makagraduate tayo. Hindi po yun. Dahil yung mga natutunan ninyo sa bawat pag-interpret ninyo, paggamit ninyo ng mga methods at ng mga theory, you can apply it in your future work. Diba? Lalo na sa management. Hindi pwede sabihin pag nag-management sa management ay kung ano lang yung gusto mong gawin. Hindi. Kailangan dapat lahat ay nakaayon sa policies. At yung policies na gagawin mo dapat nakaayon lahat sa DOLE memorandum. At yung lahat ng mga DOLE memorandum kailangan nakaayon sa Constitution. Nakita ninyo? Nakatahi siya hanggang makadating ka sa preamble. Diba? Kaya kayo, pag naging leader kayo, hindi ibig sabihin nun ay kailangan magdikta kayo. No, you lead the people in accordance doon sa kung ano ang nakasulat. Saan sulat? Sa batas. Diba? Bilang isang tao, sa batas. Bilang isang mananampalataya, sa Biblia. Bilang isang estudyante, sa curriculum. Diba? And so, ganun din. Dito sa theory ninyo. Nakaangkla lagi yan sa papunta saan? Papunta doon sa kung ano ang goals, mission, vision ng ating university. Okay? So let's synthesize and conclude. The key takeaways here. Wait lang, mainit. Mainitan ako, sorry. Papatay kasi yung electric fan. Para kung okay. Sige. Key takeaways. Literary theory explains ideas and philosophies. Diba? Philosophy. Karalan yung philosophy about buhay. Definitively. Baka sabihin buhay niya. Bakit may idea? Kasi nga, may buhay niya. Critical method explains interpretative practices. Kaya po tayo sa gawa ng research. We apply the critical method.
Reading is shaped by habits, discipline, and methodology. Imagine, no? Kaya nga importante yung pagbabasa. Sabi nila, may problema sa reading comprehension yung Pilipinas. Alam mo, pinag-usapan namin yan sa language and culture sa aking graduate studies. Sabi ko, ma'am, I don't want to contradict that the material that they use sa kanila pong pag-examine sa mga bata ng bansa natin na mahina ang comprehension. Pag nagkaroon ng book fair, puno lagi ang mall, puno lagi ang fair. Oh, pag-isipan pa ba natin hindi sila nagbabasa? 'Di ba? Eh kung pabasahin mo 'yan ng mga issue, 'di ba? Hiwalayang Gerald Anderson at Bea Alonso, hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Active 'yan, active yung mga bata 'pag nabasa nila 'yan. May discussion pa 'yan sa comment section. Nagets niyo? So, why? 'Di ba? Why lack of comprehension? So, hindi natin alam. We need also to think critically why we welcome this organization to do a research and gather data ng mga bata and assess nila na mahina ang comprehension. Why? Diba? Ayokong magbigay ng comment pero that question reflects pa rin sa akin. Why? Bakit? 'Di ba? So, yun. Different theories may share similar reading strategies. So, marami po strategy tayo sa pagbabasa. Balik kayo ng grade 12, grade 11, reading and writing ninyo. There are different ways how to read. There are different strategies. Pwede kayong active reader, scan, skim, and so on. Meron din yung 'di ba, yung pinaka-active reader talaga yung tututukan mo siya. Kaya po, huwag kayong iba-validate ko yung feeling ninyo 'pag nagbabasa kayo, inuulit-ulit ninyo. Magandang practice po yun. Kasi nga, meron kayong gusto, yun din. Maintindihan. Understanding method improves literary criticism. So in final insight from Rita Felskin, literary studies should examine not only theories, but also the everyday practices of interpretation. Okay? So, nakakatulong din po yung atin pong dito, nakakatulong din yung pag-research ninyo sa pag-interpret. Hindi yung usad lang kayo ng usad. Interpret nyo muna, di ba? Hindi kayo kwento-kwento kaagad. Interpret nyo muna. Intindihin nyo na muna. Okay, so ito final paper ninyo. Discuss ko na yung final paper ninyo. So it is aligned in our UP manual, yung thesis ninyo. So now, ito yung laman dapat ng ng chapter 1, introduction, statement of the problem, theoretical framework, conceptual framework, scope and limitation of the study, significance of the study. Yan lang muna. Okay? Pero ito, to give you a format for your introduction. The coverage of introduction should be present all the general background of the study, explain the issue, concern, and phenomenon being investigated, provides context and rationale of the study, discusses current situation, trends, and observations, narrows the discussion toward the research problem, and the purpose of the introduction is to help readers understand why the study is important and necessary. Kaya po yung introduction po ninyo, yan yung pinaka-overview ng papel ninyo. Gamitin nyo to.
gamitin niyo 'tong ano na 'to, format na ito, ha? So, dapat makikita ko 'yan. Statement of the problem, no worries about that because you have already approved SOP. And then you will, the purpose of your SOP is to identify the researcher wants to discover, understand, and explore. Maganda yung mga research ninyo. Pero wag lumaki ang ulo ha. Kasi baka mamaya ay ma-distract kayo. Maganda yung research ninyo, pero dapat ang paghandaan natin diyan yung systematic way of your interpretation. Okay? Theory. Discuss the theory supporting the study. Explain the principles or the concepts related to that research. Ayan, paulit-ulit ko yung binabanggit yan. So ito po, no? The reason why we have theoretical framework or we use theory is to provide academic foundation of the research. Next is conceptual framework. Presents the relationship of concept in the study. Pwede kang gumamit ng diagrams, models, and flowcharts. Please refrain po using IPO, input, process, output. Ayusin ninyo yung conceptual framework ninyo. Ayoko makakita ng input, process, output. Napaka, napaka-gasgas. Make it scholarly. Create your own conceptual framework. So if you don't know how to write or create or compose conceptual framework, you better read, watch, YouTube, daming resources, and so on. So, ang purpose natin dito is to visually and conceptually explain how the study will be analyzed. Scope and limitation, define the boundaries of the study. Hanggang saan lang ba tayo? Specify ninyo ng location, participants, time frame, topics included and excluded. Purpose to clarify what study covers and does not cover. Yan, meron kayong limitation. Ililimitahan ninyo. Okay, malito ha kung merong scope and limitation and scope and delimitation. Magkaiba po yun. Ang limitation, kung hanggang saan lang pumasok yung pinag-uusapan niyo sa. Ang delimitation, you delimit. Meron kang, dinilimit. Ikaw ang nagbigay ng limitation. Sa limitation, wala kang nagawa. Kaya yun yung naging limitation lang. Significance of the study. Kung medyo ayan na nyo to ha, specify ninyo kung ano, sino yung may kinabang na study ninyo. Because this is very important in your chapter 5. Because in your chapter 5, there is a recommendation part na section. And kung sino yung ilalagay nyo sa recommendation part, yun yung mga nasa significance of the study. Okay? The beneficiary of your study, of your research, explain the possible contribution of the study. And the purpose is to justify the value and usefulness of the research. Okay, so ito po, no? You can look for for our rubric. Pwede nyo makita ito. Mabigyan ko kayo ng copy natin. And then, ito po, no? Yung coverage po ng rubric ng inyo pong final paper. So here are the references. Question. Sige, para maganda tayo. Questions, if you want to ask question, you can relay it in our group chat or sa someone kay Pega. Okay? I'll stop the recording na. Thank you very much for listening. God bless us all.